Okay. Ganon. Paano to? Kaya na-announce naman na to. Alangan nga. Sige. Anyway, okay lang. Alright, this time, tayo please for another study. Ating i-continue. Ating study sa Bible. Ngayon pong hapon, mga kapatid. Alright, Romans 1:17. Romans chapter 1. Minsan hindi reliable ang advisory ng Sukutiko. Minsan iba ang advisory, iba sa actual. Minsan talaga nasasacrifice tayo sa ating mga scheduling. Sana yun yung ma-address nila someday, yung advisory nila. May mga areas na i-specify nila na brown out. Pero pagdating doon sa actual, minsan kahit wala na lagay doon sa advisory, kasama pala sa area na affected. No? Kaya minsan ganun yung dilemma natin, mga kapatid. Okay? Romans 1:17. Romans chapter 1, verse number 17. Okay? Nakita na? Okay, all together, verse 17, read. For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Lord, salamat ngayong hapon na nakaresume kami sa aming afternoon service. Salamat, dear God, na may mga brethren na may love bumalik sa inyo pong bahay-sambahan upang, Lord, ikaw ay patuloy na purihin, paglingkuran sa aming mga buhay. Salamat sa mga Lord, privileges, mga favor inyong binigay sa amin throughout the week, pag-sustain, pag-provide ng protection, Panginoon. And here we are, Lord, okay, upang kayo, Lord, aming pasalamatan. And thank you, Lord, na ngayong gabi, makakaroon kami lang blessing ng spiritual manna, which is, Lord, the Word of God. And this afternoon, Father, I pray na sa aming pag-proceed ng aming studies, ikaw, Lord, ang patuloy na mag-enlighten sa amin, mag-shed ng light through sa power po ng Holy Spirit upang makita namin ang mga truths. Magkaroon kami, Lord, ng comparative study sa Bible upang lalo pa namin, Lord, maintindihan ang iyong mga salita at ma-apply namin sa aming buhay ang mga bagay na applicable sa aming panahon ngayon. Kaya maraming salamat, Lord, for this moment na maka-gather kami, maka-study kami together, mag-learn kami together sa inyong mga anak, Panginoon. And help us, i-enjoy namin ang moment na ito na, Panginoon, magturo ka sa aming mga puso. Maraming salamat, and this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Last Sunday, we talk about rin ang comparison, mga kapatid, sa mga Jews under the law, Jews during the tribulation saints, and of course, the Jews or person living in the millennium versus the church, which is the body of Christ, or the New Testament saints sa ating panahon ngayon, the church age. So magkaroon tayo or binigyan natin sila ng comparison. Okay? Comparison. Mga seemingly na tawag dito, contradiction. Kung intindihin natin, parang contradict siya, pero hindi po, mga kapatid, kasi ang Bible, wala pong contradiction. Amen? Now, we talk about last Sunday na in the dispensation of the law, which is before the cross, ano po ang forgiveness? Ongoing. Ano sabi doon, Brad, sa Matthew? Doon sa Matthew, ano ba yung verse na nagsabi doon? Kapag ka ikaw ay hindi magpatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin papatawarin ng iyong Ama sa langit. Okay, Matthew chapter 6 verse 14. Okay, balikan lang natin sandali ang Matthew.
chapter 6, according sa verse number 14 and 15. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Take note the word if. Nagamit po ng if. For if ye forgive men their trespasses, kung kayo daw, tayo daw magpatawad sa ating kapwa ng kanilang kasalanan, ang ating Ama na nasa langit ay papatawarin din po tayo. Verse 15, but if forgive not, subalit kung di ka magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, sabi ng 15, neither, sa gayon man, sabi ng Bible, neither will your Father forgive your trespasses. So dito, pag hindi mo naintindihan, hindi natin i-apply ang rightly dividing, masabi natin, anong klaseng Diyos na hindi magpatawad? Di ba? Diyos siya, tapos di siya magpatawad. Kung di ako magpatawad sa aking kapwa, hindi din pala ako papatawarin. So parang mag-question ka tuloy. No? Kung hindi mo maintindihan ito. Kaya napaka-importante po yung rightly dividing. Na dito, before the cross, before namatay si Christ, iba ang paraan ng forgiveness. Ongoing, tuloy-tuloy. Okay? Kung magpatawad ka sa ibang tao, patawarin ka rin ng Diyos. Kung di ka magpatawad, hindi ka rin papatawarin. Conditional ang kapatawaran before the cross. Pero sabi ni Apostle Paul, alam natin na ito ay after the cross na. Okay? So doon tayo sa Corinthians or Colossians 2:13. Colossians chapter 2, verse 13. This is after the cross. After the cross and the dispensation of the grace. Sa ating panahon ngayon. Anong sabi dito? Verse 13. And you, being dead in your sins, patay tayo nung una dahil sa ating kasalanan, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him. Kay Christ, ano tayo? Gi-quicken tayo with Him through Christ. Not only He quicken us, the Bible says also, having forgiven you all. Ito po yun mga kapatid, ang turning point. All. Paano tayo gipatawad? Anong klaseng pagpatawad? Forgiven you all trespasses. Baka na-confuse kayo, ano yung trespasses? Kasalanan. Same lang yan, Brad, sa sin. Mga pagkukulang natin or pagkakasala natin. That is trespasses. So, ilan ang pinatawad ng kasalanan natin? Ilang kasalanan, Brad? All. Pastor, kasama ba yung past sins? Yes, kasama sa all. Pastor, kasama ba yung present natin kasalanan? Yes, kasama sa all. Pastor, kasama ba ang future sins? Yes, kasama sa all. Amen. Kaya nga tinawag all. Now, kung all, ang kasalanan natin lahat ay pinatawad na ni Lord, lahat nating kasalanan, anong kasalanan pa ang dapat nating hinga ng tawad? Amen. Kung pinatawad na pala lahat ang ating kasalanan. Kaya sabi niya, all trespasses. Tanong, Pastor, what if nagkasala ako, hindi ako nakahingi ng kapatawaran? O nagsuri sa aking kasalanan, it means ba may imperno ako? Amen? Doon ba? So kung nagbase sa ating paghingi ng tawad, magiging conditional ang ating salvation. Ang ganon ang labas. Hindi ba kapatid? Hindi makaapekto ang paghingi mo ng tawad sa iyong salvation because we believe we are eternally secured. Amen. Kaya sabi ni Lord, having all forgiven. Yun naman ang negative. Pastor, pag pinagusto na galita sini, kay sabi nga, gipinatawad na tayo. O balik tayo doon sa Romans chapter 6, verse 1. Anong sabi ng Bible? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Amen? Hindi license
Na dahil po'y pinatawad na, sagana ang biyaya ni Lord. Kaya nga sabi doon, grace is not a license to sin. The more tayo mamuhay gani ng holy life, sapagkat biyaya o sagana ang biyaya ni Lord. Hindi natin gawing excuse ang grace ni Lord. Kaya po mga kapatid, mamuhay tayo ng hindi banal. The more tayo maging holy, maging sacred, maging consecrated ating life, simply because ang grace ni Lord, mga kapatid, ang nag-govern sa atin. Okay? Kaya dapat natin maintindihan po yan. So we are forgiven. Now, may magtanong, Pastor, paano yung 1 John 1:9? Doon tayo magano. Now take note, ang written ni Paul, ang para sa atin na mga books, tandaan niyo po, Romans to Philemon, Hebrews, James, anong sunod? 1 Peter, 2 Peter, anong sunod? 1, 2, 3 John, anong sunod? Jude and Revelation, ilang books yon? Hebrews, James, Peter 2, 4, tapos John 3, 8, tapos Jude, 9, Revelation, 10, tama? From Hebrews to Revelation, ilang books lahat, Brad? 10? 9. That is future books. That books refer to the future. Intended pa yan para sa mga future. Sa future yan, Brad, na mga coming events. So meaning, hindi yan applicable sa ating panahon ngayon. So in other words, ang 1 John 1:9, mga kapatid, Hudyo ang pinag-usapan yan. Para yan sa Hudyo. Hindi yan para sa atin yung 1 John 1:9. Alam, ano ang 1 John 1:9? But if we confess our sins, He is faithful and what? Just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Tayo naging righteous na tayo because of Christ. Ang ating righteousness na kay Christ na mga kapatid. Romans chapter 10 verse number 6. Romans chapter 10. Okay, open your Bible. Romans chapter number 10. Verse number 6. Verse number 6, but the righteousness which is of faith. So paano tayo naging righteous? Ano ang basis ng ating righteousness? Sabi ng verse 8, which is of faith. So hindi po works ang ating righteousness, hindi based on works, but based on faith. At itong faith na ito, mga kapatid, okay, na kay Jesus Christ. Look at verse number 4. Look at verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone. Notice, everyone that believeth. Amen? So maliwanag, paano tayo naging righteous before God? Because of Christ. When we trust Christ, when we put our faith in Christ, His finished work on the cross, that's the moment instantaneously, positionally, we become righteous in the sight of God. Kaya nga, sabi dito ni Paul sa mga Romans, okay, sa Romans, sinabi niya sa mga Romans, sa kanyang letter, pinatungkulan niya dito ang kanyang mga kababayan. Tinawag niya ang kanyang mga kababayan, ang kapwa niya mga Hudyo, mga ignorant. Bakit po? Bakit ignorant? Look at verse 3. For, referring sa Israel. Kasi chapter 1, ang context Israel, verse 1. So sino ito sila? Mga Israelite, mga Hudyo. For they being ignorant of God's righteousness. Why they were ignorant? And going about to establish their own what? Righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
So, dalawang klase po dito ang righteousness. Righteousness of God and own righteousness. Okay? So, yung religion mo, own righteousness po yan. Yung works mo, that is considered own righteousness. Nagpabaptize sila, that is their own righteousness. Hindi sila nag-submit sa righteousness ni Christ, and therefore, tinawag sila ni Paul, they were ignorant. So, ang tao pala na hindi mag-submit sa righteousness ni Christ, they were ignorant. Kasi ang righteousness lang, brad, na acceptable before God is the righteousness of Christ through faith. Amen? Na ginawa ni Jesus Christ on the cross. Kaya, maliwanag po dito sa ating binasa, we become righteous by faith. Look at verse number 6, mga kapatid. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Okay? So, tandaan po natin yan, na we are forgiven, totally forgiven, sins forgiven. Ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Okay. Ano pa? Okay. Now, before the cross, ang kailangan para sila mapatawad ng kanilang kasalanan, there should be many sacrifices needed. Many sacrifices needed. So, pabalik-balik yung sacrifice nila. Paulit-ulit yung sacrifice nila. Every time magpunta sila ng temple, every time mag-worship sila sa temple, there is something na dapat nilang i-offer. It could be the blood of the bull, it could be the blood of the goat, or it could be the blood of the sheep. Kasi pag wala silang i-offer na dugo, ay hindi po sila ma-forgiven. Hindi sila mapatawad ng kanilang kasalanan. So, ito ay routine. Ito ay paulit-ulit sa kanila, sa panahon nila. Pero sa atin ngayon, anong sabi po ng Bible? Hebrews, look at your Bible please. Hebrews chapter 10, verse 10. Let's go to Hebrews. Anong sabi ng Hebrews chapter 10? Hebrews chapter 10. Okay, all men please. Lahat mga lalaki. Hebrews chapter 10, verse 10. 11 and 12. Hebrews chapter 10, verses 10, 11, and 12. All men, please read verse 10. Go. Amen. So nakita niyo po ang kaibahan? Verse 11 at verse 12. Sa verse 11, dimension na may pari. At ano ang function ng pari? Standeth daily. Nagatayo, nagaminister siya. At anong ginagawa ng isang priest? Ministering and offering often times. Take note the word, often times. Ibig sabihin, always frequent, tuloy-tuloy. Anong klaseng sacrifice? The same sacrifices. Take note, the same sacrifices. Pero ano ang tawag sa sacrifice na yon? Which can never take away sins. So temporary lang. Mapatawad sila, but temporary. Hindi forever, kasi pwede silang magkasala uli. Ang kanilang forgiveness, temporary lang. Ngayon, mapatawad sila. Later on, magkasala naman sila. Kaya kailangan naman nilang mag-offer. Pero salamat, ang verse 12, sabi ng verse 12, but this man, sino po yan? Si Jesus Christ. But this man, after he had offered, ilang sacrifice? One sacrifice. Anong klaseng sacrifice? Sacrifice for sins. Mga kasalanan natin, forever. At anong nangyari? Sat down on the right hand of God. Sino po yan? Ang sagot nasa verse 10. By the which we are sanctified
through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen? So maliwanag ang Bible, kapatid, na sa Old Testament, before the cross, tuloy-tuloy ang kanilang sacrifice, tuloy-tuloy. Pero sa ating panahon, nung namatay na si Kristo at ibinuhos ang kanyang dugo sa cross, yun na ang ating final offering, naging final offering na yun para sa atin. Therefore, sa ating panahon, wala na po yung animal sacrifice. Kasi si Kristo na ang ating naging final sacrifice. Kaya nga, itinawag, meron tayong song, Brad, the blood of the Lamb. Are you washed by the blood of the Lamb? Sino ang Lamb? Si Jesus Christ, ang kanyang dugo. Kasi nung una, karnero, tupa ang kanilang ialay para mapatawad. But si Jesus Christ ay ang kordero ng Diyos na banal, nag-alay ng kanyang dugo para sa atin. Kaya po mga kapatid, wala na tayong animal sacrifice. Kaya enough na po, sufficient na ang blood ni Jesus Christ. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed? Amen? Nakanta tayo ng song na yan, sana naintindihan natin na talagang nahugasan ka na sa dugo ng korderong banal, which is the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tandaan natin na praise God sa ultimate and final sacrifice ni Jesus Christ. Kaya, imaginin mo lang kung until now, mag-sacrifice pa tayo, Brad. No? Gaano ka, Brad, magasto? Hasol? Kaya, mas blessed tayo ngayon compare sa Old Testament ng mga Christian. Kaya ngayon, ang grace, simplify. Mga kapatid. Kaya sana yun ang ma-appreciate natin. Because of the sacrifice of the blood of Jesus Christ. Okay? Now, next, mga kapatid. Before the cross, not only many sacrifices needed, but sa ating panahon, one sacrifice needed, which is the blood of Jesus Christ. Another thing is that righteousness which is of the law. Okay? Magiging righteous sila, ang basis na kanilang righteousness before the cross is law. Kaya dapat sila mag-comply ng law. Dapat sila mag-obey ng law. Sapagkat yun ang standard ng Panginoon para makonsider sila na righteous. Chapter 10, verse 5. Chapter 10, verse 5. Romans chapter 10, verse 5. Chapter 10, verse 5, For Moses describeth the righteousness which is of the law. Okay? So saan daw ang righteousness? Doon ang galing kay Moses. The righteousness. The righteousness of the law. That the man which doeth, take note the word doeth, those things shall live by them. Ibig sabihin, ang tao maging righteous by obeying and practicing and following the law. He will be considered righteous by living by the law. Kaya nga dapat sila mag-comply. Actually, ang 10 Commandments, hindi yan para sa atin. Para yan sa Hudyo. Ano ang proof, pastor, na hindi para sa atin? Number 1, speak to the children of Israel. Maliwanag. Israel po yan. Pangalawa, kung para sa atin yan, keep the Sabbath holy. Ngayon. Kuman ba yan sa atin na i-keep natin ang Sabbath na holy? Kaya kung di mo maintindihan yan, magsabadista ka.
O, tingnan mo, pastor, may command, keep the Sabbath holy. So, Sabbath keeper ang tawag sa'yo. Si Paul, walang command doon sa New Testament na i-keep natin ang Sabbath. That's why wala tayo gasimba ng Saturday o 7th day, ikapito na araw. Kundi upon the first day of the week. Kaya yun yung basis natin, bakit Sunday? Upon the first day of the week, let everyone of you. 1 Corinthians 16 verse 1. Kaya maraming mga Kristiyano, na akala nila yung 10 Commandments applicable sa kanila o sa ating panahon ngayon. Hindi po. Primarily, para yan sa mga Hudyo. Okay? But by principle, applied yan sa atin. Alangan magpatay ka. Kung mahal mo si Lord, live peaceably among all men, sabi ng Bible. Kaya bakit tayo nag-live ng peaceable? Be not overcome evil with evil, but overcome evil with good. Bakit? Kasi, mga kapatid, mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang kapwa natin. Kaya hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. Kasi sabi ng Bible, be not overcome with evil. Okay? Kaya dapat marunong tayo mag-differentiate, mga kapatid. Okay? So, righteousness, which is of the law. Now, take note, sa Old Testament, before the law, before Christ died, obligado sila nga mag-comply sa law. Otherwise, Brad, hindi sila. Talaga ma-imperno sila pag hindi sila magsunod sa batas. Kaya, even Jesus Christ, pinanganak siya during the law. Nag-obey siya sa law. Gikip niya ang law. Matthew 3:16. Tingnan niyo po. Matthew chapter 3 verse 16. Mostly ginakot natin ito, mga kapatid, sa baptism. Pero dapat maintindihan pa natin ng malalim. Verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Saan galing si Jesus Christ? Sa Galilee. Saan siya papunta? Sa Jordan. At pumunta po siya kay John, si John the Baptist. At nung nagkita sila, anong reaction ni John? But John forbade him. Gi-refuse ni John, gi-turn down ni John, ayaw ni John i-baptize si Jesus Christ. Anong reason ni John? Saying, I have need to be baptized of thee. Ako dapat ang bautismuhan mo. And comest thou to me? Subalit ikaw ay pumunta sa akin para bautismuhan? So nag-refuse si John, ayaw niya. Kasi sabi niya, para sa kanya, sino ba ako na magbaptize sa iyo? Ikaw ang Messiah. Ikaw ang Son of God. Ikaw dapat ang magbaptize sa akin. Mas authorized ka na magbaptize sa akin sapagkat ako ay tao lang, prophet lang, preacher lang. Samantala, ikaw ay Diyos. Kaya, kung tutuusin, ikaw dapat ang magbaptize sa akin. In short, si John hesitant. Amen? Alanganin si John the Baptist na magbaptize kay Jesus Christ. In fact, gi-turn down niya, ayaw niya. So in the first place, ayaw niya. Pero anong sagot ni Jesus Christ sa kanya? 16. Tingnan niyo po. 15 rather. And Jesus answering said unto him, Suffer. Anong word suffer? Suffer ba ito nag-aantos, Brad? Alam niyo, may mga term sa Bible na kung akala natin sa common term natin, yun ang meaning. Pero may mga term sa Bible ba na iba? The word suffer, allow. Hello? Diyan ba tayo? Allow. Anong sabi niya? 15, suffer it to be so now. In other words, allow it to be now. Allow it to happen for now. Suffer it to be so now. Take note the next word. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Anong reason ni Christ, Brad? Bakit nagpabaptize? To fulfill all righteousness. Tanong,
parang lumalabas na si Kristo hindi righteous. Ang ibig sabihin, magpabaptize siya para maging righteous siya? Para makumplito ang righteousness ni Christ? Kaya kailangan niyang magpabaptize? Ganun ba? Mali po. Take note, si Kristo Hudyo. At requirement sa mga Hudyo na magpabaptize. Part sa kanilang culture, ang baptism. Kaya nga sabi ni Peter doon sa Acts 2:38, anong sabi niya, Brad? Ano pa kasabi sa Acts 2:38? Repent and be baptized every one of you. Oh. Kasi part sa kanila, Brad, ang baptism. Part sa kanilang righteousness, ang baptism. Kaya kailangan si Jesus Christ mag-obey sa law. Kasi under siya sa law. Obligado siya nga mag-comply sa law. The law of Moses. Oh. The time. Hindi para ma-righteous siya, kasi God na siya, kahit di siya magpabaptize, righteous naman si Christ. Amen? Klaro ba sa atin? Pero dahil sa law, nga requirement sa kanilang batas, si Jesus Christ ang pattern nga nag-obey siya sa law. Kaya sabi doon, to fulfill all righteousness. Amen? Maliwanag ba? I hope hindi tayo mag-ano. Kaya kung hindi mo ito intindihin, itong verse number Matthew 3:15, ang lalabas dito, ano si Christ? Hindi pala siya righteous. Bakit kailangan pa niyang mabaptize para maging righteous? Bakit nagsabi siya, to fulfill all righteousness? Kaya kailangan tayo mag-study, mga kapatid. Amen? Kaya yun po, anong righteousness po yan? Righteousness. Okay, to fulfill righteousness. Sapagkat, before the cross, ang righteousness ng tao ay by keeping the law. Maging righteous sila by keeping the law. Pero sa atin ngayon, ganun ba, Brad, ang ating righteousness? Maliwanag po. Hindi. We become righteous, Brad, because of the righteousness of Christ. Amen? So alam na natin yan, na ang ating righteousness, imputed righteousness, because of the work of Christ on the cross of Calvary. Okay? So meron tayong righteousness because of Christ had done on the cross. Hindi sarili nating righteousness. Sapagkat, anong sabi sa Bible, Brad? Isaiah 64, please, para ma-refresh lang tayo. Isaiah 64. Tingnan nyo ang righteousness ng tao. Verse number 6. But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as what? Filthy rags. Parang higko nga trapo. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. So maliwanag, paano tayo gi-describe dito? We are unclean thing. Ano pa? Like filthy rags. That is our righteousness. That is man's righteousness. Sa sarili niya, Brad, ang ating righteousness before God, before tayo na save, is like a filthy rags. But thank the Lord, right now, ating position, ating state, ating condition before God, we are righteous because of Christ. Amen. Praise God. Okay? So next, ano pa? Ano pa ating makita? Before the cross, o yung mga Hudyo living before the cross in Old Testament, mga kapatid, sins covered. Ang kanilang kasalanan, gi-covered. Psalm 31 o 32 verse 1. Tingnan nyo po ang Psalm. Book of Psalm. Psalm 32. Psalm 32. Sabi ni King David sa kanyang Psalm,
verse 1. 32 verse 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Two things ating makita dito. Ang kasalanan ay pinatawad. Subalit, ang kanyang kasalanan ay tinakpan. Tinakpan. Tandaan niyo po, tinakpan, forgiven. Subalit, ang kanyang kasalanan, whose sin is covered. Now, sa ating panahon ngayon, ano ang ating kasalanan? Okay. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nung si Jesus Christ, ito ay, andyan na si Jesus Christ. Paano gidescribe ni Jesus Christ, mga kapatid? Tingnan niyo po, John, anong sabi ni John the Baptist? Si John the Baptist ang nag-declare. John chapter 1. Oh ladies, pakibasa please. Verse 29. John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Ready? Read. The next day John seeth Jesus coming to him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Amen. So, very clear? Amen? Gidescribe ni John, sino si Jesus Christ? He is the Lamb. He is the Lamb. At anong klaseng Lamb? The Lamb of God, which taketh away the sin of the world. In Old Testament, ang kasalanan gi-covered lang. Hindi kinuha, hindi nawala, gitakpan lang. For example, parang ganito, andyan yung dumi, gitakpan lang. Hindi nawala. Natabunan lang. Amen? Minsan tayo, pag may dumi, tabunan lang. Bisita. Palahi. Pero pag natandog-tandog to, natanggal na tong tamon, expose gyapon na may dumi. Tama? Pero nung dumating si Kristo at namatay si Jesus Christ, sabi ni John, Behold the Lamb of God, which taketh. Iba yung covered, iba yung tinanggal. Amen? Magkaiba po yun. Pag sinabing tinanggal, inalis sa kanyang kinalalagyan. Tapos gikuha, o bibi, tinapon, o gitransfer sa ibang lugar. Nawala talaga doon. Okay? Nakita yung diferensya, Brad? Sa Old Testament, ang ating kasalanan, gitakpan lang. Kaya, ang pari, sige, offer, kasi lagi ding makasala. Offer naman, matabunan, balik naman. Next Sabado, offer naman, andyan pa rin ang kasalanan. Gabalik-balik lang, gabalik-balik. Parang yung katatawanan sa FB ba? Na, ano Brad? Dito sa dagat. Gapanilhig siya. Pwede ba na kagisunin mo ang tubig sa dagat? Baha, ibo nga. Tapos tagadiri ang tubig, tapos sige ka. Binuang. Paano matanggal? Amen? Ganon din ang ating sitwasyon. Before the cross, ang kasalanan, gitabunan lang, temporary na tabunan, nawala. Kasi gitabunan. Pero nung si Jesus Christ namatay sa cross, tinanggal ang kasalanan, kinuha ang ugat ng kasalanan. Si Kristo ang nagkuha sa pamagitan ng kanyang kamatayan at dugo. Ano pang natira kay kinuha na ni Kristo? Amen? Kaya iba po mga kapatid, sa Old Testament, iba sa ating panahon ngayon. Taketh away the sin of the world. Sino ang nag-alis ng kasalanan? Si Jesus Christ. Kaya malaking impact yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Ito yung turning point, mga kapatid. Si Jesus Christ sa cross, siya ang end of the law, and He is the start of the grace.
Siya ang katapusan ng batas, siya din ang umpisa ng biyaya. Kaya malaki mga kapatid ang cross. Nakuha niyo, church? Malaki ang impact sa cross. Malaki ang meaning sa cross. At the cross where ano na? So, the light and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen? Sa cross, nagkaroon tayo ng liberty. Sa cross, na forgiven tayo. Sa cross, kapatid, na-liberate tayo. Praise God. Amen. Kaya dapat tayo matuwa ngayon. Hebrews chapter 10, verse number 4. Hebrews chapter 10, verse number 4. It is not possible that the blood of bulls and of goats should take away what? Sins. Hindi daw pwede, mga kapatid, o meaning imposible, nga ang dugo sang baka kag kanding makadula, makahugas, makapanas ang aton mga sala. Kuha nyo? Hindi, pwede temporary lang. Malimpyuhan sila temporary, pero temporary lang, kapatid. But praise God, ang ating kasalanan is final, mga kapatid. 9:22, atras konti, Hebrews 9:22. Look at verse 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Amen? Kaya importante talaga, meron po sila mga kapatid, blood shedding. May pagpaagas sa dugo, may pagpadugo. Kay siling sa Bible, kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloan. Kaya Old Testament, back in the Old Testament, may dugo. Grabe ang dugo dito, brad, sa templo. Thousand ka mga animals, ginapang patay, ginaihaw, para ihalad, para sila mapatawad sa ilang sala. But salamat sa aton panahon, equivalent isa lang, ang dugo ni Kristo. Kaya mga kapatid, dapat pag-blood ni Jesus Christ, kaya dapat ang aton message, may blood of Christ, ang aton kanta, may blood of Christ, ang aton preaching, di ta mahuya nga may blood of Christ. Amen. Because mga kapatid, that is the turning point sa ating kinabuhi. Because of the blood of Christ, we are released from sin. We are forgiven from sin. Amen. Mga kapatid. Kaya, sabi nga doon, bakit hindi gi-accept the Lord ang offering ni Cain? Sabi pa ng iba, because it is a bloodless offering. Walay dugo. Kay mga gulayon, mga prutas, mga utanon, iya gipanghalad. Samantala si Cain, nagpatay sang pinakatambok, pinakanami ngayang alaga nga karniro, kagihalad sa Ginoo. Oh. Although partly mga igsuon tinuod, pero ang pinakaman reason hindi ang offering nga hindi gi-accept ni Lord ang offering ni Cain because walay dugo, kundi ang attitude niya, ang heart. No, ang heart talaga number one. Naghalad siya because of jealousy. Naghalad siya pero wrong ang iyang motive, mga kapatid. Sikandari na lang to halad nga walay dugo. So dapat nag-reflect mga abyan sa the Lamb of God, which is the Lord Jesus Christ, mga kaabyan. Okay? Thank God, sa aton panahon karon, ultimate da ang sacrifice ni Christ. Kaya dako-dako na siya nga mali, dako nga insulto sa Ginoo. Pag Holy Week, masiling nila, ay magsakripisyo ta, magpadugo ta. Kay si Kristo nagpadugo. O, para mapatawad ta sa aton sala, dapat may dugo. O, gihimo nilang literal, gala, ginalampos-lampusan, ginapadugo ilang likod. Kay kuno, basi mapatawad ang sala. Mali, mga utod. Hindi na siya.
amo ang pamaagi. Okay? Mapatawad ta by believing the Lord Jesus Christ. Okay? Last, mga kapatid, of course, okay, ang mga Jew, mga tao, okay, Kristohanon sa nga time, before the cross, they are observing the law. They were commanded to obey the law. Matthew 5:19. Matthew 5, verse number 19. Matthew 5, verse number 19. 5:19. Okay. So dito po makita natin itong Sermon of the Mount. Very famous ito. Chapter number 5, blessed, 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 blessed. Sermon of the Mount ito ni Jesus Christ. Mga kapatid, in the mountain, sa kanyang mga disciple. At anong sabi niya? Verse 19, whosoever therefore shall break one of this law. So dapat gawin nila ang law. Huwag nilang i-break ang law. Dapat i-observe nila ang law. The law of Moses. Break one of these least commandments and shall teach men. So he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So sa millennium ito, ibig sabihin, kung ikaw wala ka kayo ga-follow sang law, wala ka ga-obey sang law, gamay ra ang imo responsibilidad. Hindi ka tagaan dako responsibility. Called the least in the kingdom of heaven, pinakagamay. Kabigon ka nga ubos, ikaw nga tao in the kingdom of heaven. Apang kung ikaw naga-obey sa law, naga-comply sa law, sabi ni Jesus Christ, but whosoever shall do and teach them, nagasunod kag nagatudlo, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Alright? So dito makita naton nga gi-emphasize ni Jesus Christ gaano ka-importante ang pag-keep sa commandments, pag-obey sa law. Okay? So they were obliged, mga kapatid, to keep the law before the cross. Okay, Romans 6:14, and we will close. Romans 6:14. Apostle Paul, in his letter to the Romans, anong sabi niya? Chapter number 6. Chapter 6. Verse number 14. Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but what? Under grace. Amen? Kapati bata under grace na ta? Sabi pa, yes, pastor, hindi data under the law of Moses, pero under pa ta sa law ni Mrs. Ang una, Brad, mga bana, sunod ta, Brad, sa law ni Mrs. Kaya napay isa ka law, Brad, ay pagita kagawas ini, the law of Mrs. Paghambal ni Mrs., hindi pag isulod ang sapatos, ibili na dira, kay may chinilas diri sa sulod. Brad, pati ka, Brad. Kay law of Mrs. na. Kag delikado pa ning law ni Mrs. kaysa law of Moses. Kay base di ta kakaon ba kung di ta magsunod sining law ni Mrs. Amen. Praise the Lord. Salamat sa grace ni Lord. Amen. Mga kapatid, na napakaganda, no? Na wala na ta. Kaya ang ating pangalan totoo na ito. Amen. Sa una, nga pangalan ta liberty, pero tradisyon. Liberty, pero why ta na liberate? Nagasunod-sunod lang ta kung ano ang tudlo sa mga tao. No? Ang tradisyon naton ginasunod. Kay kuno, naandan, kay kuno, amo na ning una, kay kuno, amo ni. So kita po, nga kulang punta sa knowledge, sunod lang punta. Pero salamat sa Ginoo. Nagipakita sa aton ng truth. Amen? Kag tuod na ginaton pangalan. Liberty. Liberty. Na-liberate ta. Giliberate ta ni Lord mura sa law. No?
Kag grace na nag-ooperate sa aton. Grace of God. Kaya lahat natin na gagawin, it should be out of grace. Amen? When you give, it should be from grace, mga kapatid. Voluntary, walang pressure. Oh, hindi ka gi-coerce, mga kapatid. Okay, but grace. Okay, marami pa tayong i-discuss, i-tackle, and little by little, siguro galuding pang iban. Daw, di ko ma-process tanan, pastor ba? O hindi mo na ma-process tanan, kaisa? Matamat lang, amen? So, study lang kita, open mind lang kita. Oh, kay, siyempre mga kapatid, no, ang ating mind, hindi man yan makaisa. At little by little, no, by the help of God, by the help of the Holy Spirit, mamatamat at lalo na ito ma-appreciate ang iyang pulong. Amen? Praise God. Magtindog ta please. Okay? Mag-thank you ta kay Lord. Please bow. Father in heaven, gracious Lord, maraming salamat this evening. Salamat Lord sa mga bagay gi-reveal niyo sa amin. Salamat sa mga truths. Especially Lord, salamat po because of the blood of Christ na Lord siya pong nagligtas, naglinis, nagpatawad ng aming kasalanan. What a joy, Panginoon, na kami po i-redeem nyo, not with silver and gold, but by the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord, and sa mga